Gloria, sabi ng iba kasi, gusto lang talagang matuloy ang impeachment para siraan si VP sa mga possible Pagkandidato niya, yung sa kandidatura mga niya. botante, Oo. para mabago isip ng mga botante pagdating ng 2028 kahit na sabihin na ma-acquit siya pagdating sa impeachment court. Ganun ba ang nakikita nyo o hindi naman? Well, ano na yun parang given na yun, George. Mm. Kasi that's, kumbaga, hindi na may iwasan na epekto yun, di ba? Once na mapunta ka na sa impeachment trial, maglalabasan na talaga lahat ng baho yan, di ba? Wala ka na maitatago So, I think yung ganong pag-iisip na sinisira yung reputasyon ni Vice President Duterte, that's a given That's an unavoidable outcome na rin because of the process. Oh well, sinasabi naman ni VP na ready naman siya, Oo, di ba? sa tamang forum. Bloodbath nga ang sinasabi, di ba? At ito na yung tamang forum. Of the 30, around 35, more than 30% naman nagsasabing siya pa rin ang iboboto sa 2028. Mabago kaya ito pag habang naririnig na natin ang mga argumento, nakikita mga ebidensya kung totoo man laban kay VP? Ano sa tingin ninyo? Sa palagay ko, hindi matitinag yung solid base niya Yun. Sa palagay ko, kahit na ano pang marinig nila sa impeachment hearing, kahit nga sa Committee on Justice hearings, Oo nga hindi sa sila House. matitinag. Palagay ko, Will that solid base bring a victory for VP Sara? yun ang labanan. No? Kasi nakita natin yung undecided na 30 to 40%, mukhang sila yung matitinag sa napapanood nila, sa naririnig nila. Nakita na nga natin yan doon sa sa Pulse Asia survey, di ba? Na karamihan ng mga undecided ay pumunta sa iba. Imbis na pumunta kay Vice President Duterte, naganap sila ng ibang alternatibo. So, sa palagay ko, yun ang makaka-apekto sa kanya. Hindi siya makakakuha dun sa mga undecided voters. Dahil dun sa mga lumalabas na akusasyon sa kanya. At siguro yung mga undecided talagang nagiging definite din ang kanilang pananaw ngayon, lalo bigla